anghel ay masaya nang iyak-iyak si Maria sa langit na maligaya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman." Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 15, isang napakahalagang araw, kapistahan sa simbahang Katolika ang ating ipinagdiriwang, ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa ating mahal na Birheng Maria. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa biyaya ng ating mahal na ina, ang Birheng Maria. Assumption Day, ang pag-aakyat noong nakaraang Huwebes sa ating feeding program. Yan ang tinanong ko sa kanila sa katesismo natin. May ilang mga kung ano-anong pinagsasagot, pero awa ng Diyos, may nakasagot pa rin. Ang pag-aakyat, hindi po pag-akyat, pag-aakyat. Si Maria ay iniakyat katawan at kaluluwa pagkatapos ng kanyang buhay dito sa lupa. Ito po ay ipinroklama ni Pope Pius XII noong November 1, 1950. Ito ang pang-apat at panghuling dogma, mataas na turo tungkol kay Maria. Si Maria, pagkatapos ng kanyang buhay dito sa mundo, bilang gantimpala ng Diyos, kung si Maria ay ipinaglihing walang sala hanggang dulo,
hanggang wakas ng kanyang buhay sa mundo bilang taong totoo kagaya natin. Ngunit ginitimpalaan siya ng Diyos. Hindi hinayaang maagnas ang kanyang katawan. Bakit? Sapagkat tandaan natin, inihanda ng Diyos ang katawan ni Maria upang maging sinapupunan ng anak ng Diyos. Kaya hindi hahayaan ng Diyos na yun ay maagnas. Ito ang gantimpala, hindi lang ng buhay ni Maria, kundi ng kanyang katapatan, kabutihan sa buhay. Langit ang kapalit. At magandang pagnilayan natin yan. Alam nyo, nung kami ay seminarista, alam ko si Brother EJ, sa San Carlos Seminary, nung kami nag-aaral, pag Assumption Feast Day, maghapon, naka-expose ang Blessed Sacrament. At year by year, first year, doon pa lang sa formation year, hanggang theology, pati mga formators namin, palitan, oras-oras, nagtatanod sa harap ng banal na sakramento, nagpupuri, sumasamba kay Kristo sa harap ng banal na sakramento. Taon-taon yan, tuwing Assumption Day. At alam ninyo mga kapatid, yan ang role at buhay ni Maria, na tayo ay ilapit sa kanyang anak na si Jesus, na ating kaligtasan. Dinadala tayo ni Maria. Siya ang katuparan ng pangako ng pangitain sa ating unang pagbasa, ang babaeng ipadadala ng Diyos upang maganap ang kaligtasan ng tao. At sabi nga ni Kristo, si Kristong ating kaligtasan, na dahil sa kabutihan, dahil sa pag-oo ni Maria, na maging ina ng Diyos, naganap ang kaligtasan ng tao. Sabi sa ikalawang pagbasa, kung dahil sa isang tao, si Adan, naganap ang kamatayan, hindi sumuko ang Diyos. Gumawa siya ng paraan para sa ating kaligtasan. Kaya dahil din sa isang tao, si Kristo ang bagong Adan, nagkaroon ng kaligtasan. Kaya makikita natin kung ano ang napapala, kung ano ang mapapala, kung tayo ay makikipagtulungan sa Diyos, kung ang buhay natin ipagagamit lang natin sa Diyos at hindi kung kani-kanino. Kung ipagagamit mo ang buhay mo sa Diyos, yang talino mo, yang kakayahan mo, yang talento mo, kung ipagagamit mo ang buhay mo sa Diyos, siguradong mabuti ang mapapala. Kagaya ng ginawa ni Maria ng kanyang anak, sana ganun din tayo. At yun ang hilingin natin sa misang ito. Yun ang hilingin natin sa araw na ito, na Panginoon, patawarin mo kami kung nagpagamit kami sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa luho, sa kasikatan ng mundong ito. Bagkus, Panginoon, hanggat may oras pa kami, itulad mo kami kay Maria. Buong pusong inaalay, ipinagkakatiwala ang buhay sa Kanya. Sa pagpapatuloy ng ating misa, mga kapatid, alam niyo may isa pang santo, ang deboto ni Maria, si San Antonio de Padua. Nung siya'y nabubuhay pa, siya'y kilala sa kanyang pagtuturo tungkol kay Maria. Pinapahayag niya, pinapalaganap niya ang debosyon kay Maria, lalo na tungkol sa Assumption. Si San Antonio de Padua ay pinanganak August 15. Sana tayo mga kapatid, sa pagpapatuloy ng misang ito, kagaya ng ginawa ni San Antonio de Padua, tulungan natin ang bawat isa. Turuan natin ang bawat isa. Kung tayo man ay nagpapagamit na sa kasamaan ng mundong ito, dalhin natin ang bawat isa, kagaya ng ginawa ni Maria, patungo sa kabutihan at kaligtasan, hindi lang ng ating kaluluwa, maging ng ating katawan. Sapagkat ang buhay na meron tayo ngayon
ang uri ng ugali, ng pag-iisip at gawain na meron tayo ngayon ang siyang magsasabi ng ating pangwalang hanggan. Huwag kang matakot at madamot kagaya ni Maria. Langit ang kapalit sa pagsunod sa Diyos. Amen.